Pirma na lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kulang matapos ratipikahan ang bicameral report para sa 2025 national budget na nakakalaga ng 6.352 trillion pesos. Nanatili pa rin sa 733 million pesos ang pondo ng opisina ni VP Sara Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Pinirmahan na ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee ang pinal na bersyon ng pambansang budget para sa 2025. Sa pangugulan ni Senate Finance Committee Chairman Grace Poe at House Appropriations Committee Chairman Zaldico. Kasama rin sa pumirma sina Senate President Chis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Sa napagkasundo ang budget ng Kamara at Senado, nasunod ang gusto ng mga kongresista na pondohan muli ang isinusulong nilang ayuda para sa kapos ang kita o AKAP. Bagamat binawasan ang pondo para dito. Mula sa 39.8 bilyong pisong alokasyon, ginawa itong 26 billion pesos. Inexplika nila kung bakit ito ay isang paraan na mas makakatulong sa ating mga kababayan. Pangalan natin na tulungan natin at nilutos natin ang mga kababayan sa kahirapan ng inflation at sa tumataas na biso. Ang DSWD pa rin ang mga ngasiwa sa paggamit ng AKAP funds, pero maging ang mga senador makakamit na rin ang nasabing pondo. Kung ang AKAP na balik ang pondo para sa Office of the Vice President, tuluyan ang natapyas sa 733 million pesos. Paliwanag ni Po, sasapat naman na ang inaprobahang pondo para makapag-operate ang opisina ni Vice President Sara Duterte. Meron silang social services allotment na 600 million na pwede nilang gamitin para dyan. Hindi naman sila nawalan at yun nga yung sinasabi ko noong umpisa pa lang, capacitated pa rin sila. Buwaba naman sa 737 billion pesos ang budget ng DepEd mula sa 748 billion pesos. Isa pa raw sa mainit na pinag-usapan sa BICA meetings ang pondo para sa PhilHealth. Meron kasing orihinal na alokasyon na 74 billion pesos sa subsidiya para sa susunod na taon. Pero napag-usapan daw ng mga mambabatas na dahil nasa 600 billion pesos pa ang kanilang reserve funds, ipagagamit muna ito sa PhilHealth at hindi muna sila bibigyan ng subsidiya. Ayon kina Escudero at Romualdez, siniguro nilang nakaayon ang 2025 budget sa plano ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi po dahil sip-sip ang Kongreso, hindi dahil sumusunod lamang at sunod-sunuran lamang ang Senado at Kongreso sa kagustuhan ng Pangulo. Ang lohika sa likod nito ay simple. Binigyan ng malaking mandato ng ating mga kababayan ng Pangulo para ipatupad yung kanyang mga pangako, plano at bisyon para sa ating bansa. Ang bawat piso sa pondo ng bayan ay pinaghirapan ng bawat Pilipino. Sisiguruhin natin na ito ay magagamit ng wasto at may direksyon para sa pakinabang din ng taong bayan. Hindi naman pumirma si Senador Risa Hontiveros sa BICAM report dahil babasahin at aaralin daw muna ng kanyang team ang laman nito. Inaasahan namang mapipirmahan ni Pangulong Marcos ang 2025 national budget sa December 19 hanggang 20 matapos maratipikahan ng Senado at Kamara. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.